Alright, magandang araw po sa atin lahat mga kababayan. So ito na nga, naglabas na ng kanyang pahayag itong si Vice President Sara patungkol sa pagdawit sa kanya sa umano'y issue ng Davao Death Squad mga kababayan po natin. Basahin natin ang kanyang naging pahayag. Sa mga taon na nagsilbi ako bilang Vice Mayor at Mayor ng Davao City, ni minsan ay hindi napag-usapan o naiugnay ang aking pangalan sa umano'y Davao Death Squad. Subalit, matapos akong manalo bilang Vice President, bigla na lang nagkaroon ng testigo laban sa akin. Ngayon ay kasama na ako sa mga akusado sa International Criminal Court. Hindi ko kailangan ang Death Squad para sa bagay na kaya kong gawin. O ito po, napakatapang na pahayag ito mga kababayan po natin. Hindi ko kailangan ang Davao Death Squad sa mga bagay na kaya kong gawin. Ganun pa man, haharapin ko ang anumang akusasyon laban sa akin. But I will only face any charge against me before a Filipino judge and only before a Filipino court. So, hindi papayag itong si Vice President Sara na huhusgahan ng mga dayuhan at magkakaroon ng investigation or haharap sa korte nitong ICC. Hindi po ako lalahok o magiging parte ng isang prosesong hindi lamang nagpapasadlak sa mga kahihiyan sa bansa, kundi dudurog din sa dignidad ng ating mga huwes, korte at buong justice system ng Pilipinas. Huwag nating ipahiya ang bansa, buong mundo, bansa sa buong mundo sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa mga dayuhan o manghimasok at makialam sa Pilipinas. Ang kahiligan na magpailalim sa mga dayuhan ay sampal sa mga bayaning Pilipino na nagbuwis ng kanilang buhay at tumaban para sa ating kalayaan. So, napaka-sharp, napakatapang ang pahayag nga ng ating Vice Presidente na nabanggit niya pa yung pakikipaglaban ng ating mga bayani para makuha natin o magkaroon tayo ng sariling kalayaan mga kababayan. So itong issue ng ICC ay pinapasikat ito ni Trillanes. Baka gusto niyang sumikat, baka gusto niyang manalo bilang mayor ng Caloocan. Kaya tuloy-tuloy ang kanyang pagpapasikat, pagpapa-interview, pag-gisting sa iba't ibang TV network, pati na rin sa ilang malalaking vlogger. So kasama nga dyan mga kababayan po natin ay itong kay Ano yung intro, ayan, marami na Christian Esguerra, mga kababayan po natin. Alam natin na itong si Christian Esguerra ay galit din ito sa mga Duterte. So hindi natin alam kung anong malalim na rason. Ganun pa man mga kababayan po natin, bahala siya dyan kung galit siya sa mga Duterte. So pakinggan po natin ang interview nga dito kay Trillanes. Sabagay, paulit-ulit, alam naman siguro ito ng ating mga kababayan ang kanyang sasabihin. intro, marami na excited na madinig yung mga sasabihin yun. Okay, ilang beses na natin ito napag-usapan dito po sa programa no, in previous episodes. And of course, recently, you said na dumating nung December yung mga taga-ICC. Ano po ba yung basis nito? Okay. Ganito, no? Based on very credible information, pumasok yung ICC team dito sa Pilipinas, nag-conduct sila ng investigation at umalis na rin sila noong December din. No? Natapos na nila yung kanilang investigasyon as far as the primary accused are concerned. So yun po ang ating nakalap. So, ibig sabihin mga kababayan po natin, itong si Trillanes may puting ahas din pala ito, ano? Kasi may nagbibigay sa kanya ng impormasyon o posibleng siya nag-guide sa mga dayuhang ito na nag-imbestiga umano, nag-i-interview, kumuha ng mga impormasyon sa mga umano'y biktima ng allegation na extrajudicial killing sa ating bansa noong kasagsagan ng kampanya laban sa illegal na droga. Okay mga kababayan po natin, alam natin na may plano nga na tatakbo bilang mayor ng Caloocan itong si Trillanes. So posible itong issue ng ICC ay ginagamit niya lang para sumikat nga po siya para sa kanyang personal na interest. Ganun pa man mga kababayan po natin, hindi malabo na totoo itong sinasabi ni Trillanes dahil sila ang sumusulong, sila ang mga complainant dyan sa ICC mga kababayan po natin patungkol sa kanilang allegation laban sa dating Pangulo.
So, posibleng totoo yan kasi si Attorney Harry Roque ay may nakuha ring impormasyon na pumasok nga yung ICC sa ating bansa. Pero wala lang siyang binigay na pizza kung kailan ito pumasok at kailan lumabas. So, sinabi Trillanes ay lumabas na at ang aantay na lang umano ay itong palabas na warrant of arrest sa mga akusado which is kasama nga itong ating Vice President Senator Bato, Senator Bongo at siyempre yung dating Pangulo. O kung si dating Pangulo naman wala siyang pakialam. Wala siyang pakialam sa ICC. At siyempre mga kababayan, ang pinanghahawakan po natin ang naging pahayag kanina ni Pangulong Marcos na ang sabi niya ay ulitin niya 100 times na walang jurisdiction itong ICC sa ating bansa. At hindi ito magko-cooperate at kung may warrant man ay hindi nga po magko-cooperate ang ating mga otoridad. Pero may medyo lang mga kababayan po natin, baga kaduda-duda sa kanyang mga sinabi sa dulo. Dahil sinabi niya na pwede naman sila pumasok pero hindi lang po tayo mag-cooperate. So pwede pumasok as ordinaryong dayuhan, bisita sa ating bansa. Pero itong si Boying nga ay sinasabi niya na pwede sila pumasok, pwede sila mag-imbestiga basta sundin naman yung umano'y requirements ng ating gobyerno. So sa naging pahayag ni Senator Bato de la Rosa na napakatapang, be man enough, sabihin kung talagang nakikipag-cooperate na itong ating gobyerno dito sa ICC, huwag yung umano'y tumitira ng patalikod. So posibleng yun din ang binasihan o pinagbasihan ni Pangulong Marcos kaya nagsalita na rito sa media patungkol sa isyu ng ICC. So antayin natin kung ano pang magiging update nito. Ang sinasabi naman Trillanes walang bago paulit-ulit lang po mga kababayan po natin. So basta't nagsalita na ang ating Vice Presidente at kita naman po natin napakatapang po ang kanyang statement. So ano po ang inyong komento sa loobin patungkol sa isyung ito mga kababayan po natin? Pabor po ba kayo na makikialam itong mga dayuhan sa ating justice system? So mapipilay po ang ating justice system dahil sila ang magkokontrol sa ating batas. Nako po, hindi tayo dapat papayag dahil malayang bansa po tayo, may sariling demokrasya, may sariling justice system. Kaya comment na po ang inyong komento o saloobin patungkol sa isyung ito. Maraming salamat.